Alam mo ba, bago pa man dumating ang mga Kastila, mayroon ng mga lalawigan sa Pilipinas na matagal nang may sariling kultura, pamayanan at kasaysayan na hinubog ng libu-libong taon. Akala natin, karamihan sa mga probinsya sa Pilipinas ay nabuo lamang noong panahon ng kolonyalismo. Pero ang totoo, may mga lalawigan sa bansa na kabilang sa pinakamatatanda sa buong Pilipinas. Mga lugar na naging sentro ng kalakalan, relihiyon at kapangyarihan noon pang sinaunang panahon hanggang sa panahon ng Kastila. Ang ilan sa kanila ay naging unang kabisera ng rehiyon, unang sentro ng Kristyanismo o unang lugar na nakaranas ng malalaking pagbabago sa kasaysayan ng bansa. Sa video na ito, dadalhin kita sa top 15 pinakamatatandang probinsya sa Pilipinas na may malalim at makulay na kasaysayan na maaaring hindi mo pa alam. Pero bago yun, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe for more contents like this. Bago tayo magsimula mga kabida, alam mo ba kung paano nabuo ang mga unang probinsya sa Pilipinas? Noong panahon ng Kastila, hindi pa province ang tawag sa mga lalawigan ng Pilipinas tulad ng ginagamit natin ngayon. Ang ginagamit nating sistema noon ay tinatawag na alcaldía, na pinamumunuan ng isang alkalde mayor na may kapangyarihan sa buwis, hustisya at seguridad ng buong lalawigan. Bukod dito, mayroon ding tinatawag na korehimiento, na karaniwang ginagamit sa mga malalayong isla at stratehikong lugar na pinamumunuan naman ng isang korehidor bilang kinatawan ng pamahalaang kolonyal. Kalaunan, mas naging karaniwan ang paggamit ng salitang probinsya na siyang naging batayan ng modernong provincial system na ginagamit pa rin sa Pilipinas hanggang sa kasalukuyan. Kaya kapag sinabing na itatag ang isang probinsya noong 1500s, kadalasan ang ibig sabihin nito ay naging bahagi ito ng Spanish administrative system bilang isang alkaldiya o probinsya noong panahong iyon. Umpisahan na natin ang listahan mga kabida. Handa ka na ba? Simulan na natin. Top 15. Batanes, 1783. Ang Batanes ay naging opisyal na lalawigan noong 1783 sa ilalim ng pamamahala ng mga Kastila matapos ang misyon ng Dominican missionaries sa rehiyon. Dahil sa lokasyon nito sa pinakahilagang bahagi ng Pilipinas, nagsilbi itong mahalagang outpost ng Spain laban sa posibleng pananakop mula sa Hilaga. Kilala rin ang lalawigang ito sa natatanging kultura ng mga Ivatan na nananatiling buhay hanggang sa kasalukuyan. Isa ito sa pinakahiwalay ngunit pinakamakasaysayang lalawigan ng bansa. Alam mo ba? Ang Batanes ang pinakamaliit na lalawigan sa Pilipinas ayon sa populasyon, ngunit isa ito sa may pinakanatatanging preserved traditional culture sa buong bansa. Top 14. Nueva Ecija, 1777. Ang Nueva Ecija ay itinatag na lalawigan noong 1777 at pinangalanan mula sa isang lalawigan sa Spain na tinatawag na Ecija. Noong una, napakalawak ng sakop nito at kabilang pa rito ang mga lugar na kalaunan ay naging Nueva Vizcaya, Aurora at bahagi ng Bulacan at Pangasinan. Dahil sa lawak ng lupain nito, naging mahalaga ito sa agrikultura at kolonyal na administrasyon ng Hilagang Luzon. Hanggang ngayon, kilala pa rin ito bilang isa sa pangunahing agricultural provinces ng bansa. Alam mo ba, tinatawag ang Nueva Ecija bilang Rice Granary of the Philippines dahil isa ito sa pinakamalaking producer ng bigas sa bansa. Top 13. Samar, 1768. Ang Samar ay unang kinilala bilang hiwalay na lalawigan noong 1768 matapos itong ihiwalay mula sa Leyte bilang isang independent administrative territory noong panahon ng Kastila. Isa ito sa pinakamalaking lalawigan noon dahil saklaw nito ang buong isla ng Samar bago pa ito hatiin sa 3 probinsya noong ika-20th century. May mga historiador ding naniniwala na maaaring dito matatagpuan ang isa sa pinakamatandang sinaunang kaharian sa bansa. Dahil dito, mahalagang bahagi ang Samar sa pre-colonial at colonial history ng Pilipinas. Alam mo ba,
Ang Samar ay isa sa mga unang lugar na nadaanan ni Ferdinand Magellan bago makarating sa Leyte noong 1521. Top 12. Bataan, 1754. Ang Bataan ay naging hiwalay na lalawigan noong 1754 matapos itong ihiwalay mula sa Pampanga at bahagi ng korehimiento ng Mariveles noong panahon ng Kastila. Dahil sa lokasyon nito sa bunganga ng Manila Bay, naging mahalagang lugar ito para sa depensa at kalakalan noong kolonyal na panahon. Naging strategic frontier din ito laban sa mga mananakop na dumaraan sa kanlurang baybayin ng Luzon. Hanggang ngayon, dala pa rin ng Bataan ang mahalagang papel nito sa kasaysayan ng bansa. Alam mo ba, ang Bataan ang naging pangunahing lugar ng Death March noong ikalawang digmaang pandaigdig, na isa sa pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Top 11. Leyte, 1735. Ang Leyte ay opisyal na naging lalawigan noong 1735, matapos itong gawing hiwalay na administrative province mula sa Cebu. Isa ito sa mga unang sentro ng Kristyanismo sa Visayas matapos dumating si Magellan noong 1521. Dahil sa lokasyon nito, naging mahalagang bahagi ito ng early Spanish missionary expansion sa rehiyon. Sa loob ng maraming taon, sakop din nito noon ang Samar bago ito tuluyang nahiwalay. Alam mo ba? Sa Leyte naganap ang makasaysayang pagbabalik ni Douglas MacArthur noong 1944 na nagmarka sa simula ng paglaya ng Pilipinas mula sa mga Hapones. Top 10. Cagayan, 1583. Ang Cagayan ay opisyal na naitatag bilang lalawigan noong 1583 at naging isa sa pinakamalawak na probinsya sa Hilagang Luzon noong panahon ng Kastila. Noong una, sakop nito ang napakalawak na teritoryo, kabilang ang mga lugar na kalaunan ay naging Isabela at Nueva Vizcaya. Dahil sa lokasyon nito malapit sa Cagayan River, naging mahalaga itong sentro ng kalakalan at agrikultura sa rehiyon. Isa rin ito sa mga pangunahing lugar na pinuntahan ng mga misyonerong Kastila sa hilagang bahagi ng Luzon. Alam mo ba, ang Cagayan River ang pinakamahabang ilog sa Pilipinas at matatagpuan sa loob ng lalawigang ito. Top 9. Pangasinan, 1580. Ang Pangasinan ay itinatag bilang lalawigan noong 1580 matapos itong mapasailalim sa pamamahala ng mga Kastila. Bago pa man dumating ang mga Espanyol, isa na itong mahalagang sentro ng kalakalan sa Hilagang Luzon dahil sa produksyon nito ng asin. Dahil dito, naging isa ito sa mga unang rehiyon na nakilala ng mga dayuhan bago pa ang kolonyal na panahon. Hanggang ngayon, dala pa rin ng pangalan nito ang kahulugan nitong lugar na pinanggagalingan ng asin. Alam mo ba? Ang pangalan na Pangasinan ay nagmula sa salitang asin dahil isa ito sa pangunahing pinagmumulan ng asin sa Luzon noong sinaunang panahon. Top 8. Camarines Sur, 1579. Ang Camarines Sur ay bahagi ng dating lalawigan ng Camarines na naitatag noong 1579 bilang isang malaking administrative province sa rehiyon ng Bicol. Noong panahon ng Kastila, sakop nito ang malawak na bahagi ng southeastern Luzon bago pa ito hatiin sa Camarines Norte at Camarines Sur. Dahil sa laki ng sakop nito noon, naging mahalagang sentro ito ng kolonyal na pamahalaan at misyon ng simbahan sa rehiyon. Isa ito sa pinakamatandang administrative territories sa Bicol Region. Alam mo ba? Ang dating lalawigan ng Camarines ay hinati lamang sa Camarines Norte at Camarines Sur noong 1829. Top 7. Bulacan, 1578. Ang Bulacan ay itinatag bilang lalawigan noong 1578 matapos itong ihiwalay mula sa Pampanga sa ilalim ng pamamahala ng mga Kastila. Dahil sa lapit nito sa Maynila, naging mahalaga itong sentro ng agrikultura, relihiyon at kolonyal na administrasyon. Isa rin ito sa mga unang lugar na mabilis na naimpluwensyahan ng Kristyanismo sa Luzon. Sa paglipas ng panahon, naging mahalagang bahagi ang Bulacan sa kasaysayan ng revolusyon laban sa Espanya. Alam mo ba? Ang Bulacan ang naging unang kabisera ng unang republika ng Pilipinas bago ito inilipat sa Malolos. Top 6. Albay,
1574. Ang Albay ay isa sa mga pinakamaagang lalawigan na naitatag noong 1574 sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. Noong una, bahagi ito ng mas malaking lalawigan ng Camarines bago tuluyang naging hiwalay na administrative province. Dahil sa lokasyon nito sa rehiyon ng Bicol, naging mahalaga itong sentro ng kalakalan at relihiyon sa Southern Luzon noong panahon ng kolonyalismo. Hanggang ngayon, nananatili itong isa sa mga makasaysayang lalawigan sa rehiyon. Alam mo ba? Matatagpuan sa Albay ang Mayon Volcano na kilala bilang World's Most Symmetrical Volcanic Cone or simply, the Perfect Cone. Top 5. Laguna, 1571. Ang Laguna ay itinatag bilang lalawigan noong 1571 matapos itong ihiwalay mula sa dating lalawigan ng Maynila noong panahon ng Kastila. Dahil sa lokasyon nito malapit sa Laguna de Bay, naging mahalaga itong sentro ng agrikultura at kolonyal na pamamahala sa Timog Luzon. Isa rin ito sa mga unang lugar na naging sentro ng Kristyanismo sa rehiyon. Hanggang ngayon, nananatili itong isa sa mga makasaysayang lalawigan malapit sa dating sentro ng kapangyarihan ng Espanya sa Pilipinas. Alam mo ba, sa Laguna isinilang si Dr. Jose Rizal sa bayan ng Calamba, ang pambansang bayani ng Pilipinas. Top 4. Cavite, 1571. Ang Cavite ay isa rin sa mga unang lalawigan na naitatag noong 1571 at naging mahalagang pantalan ng mga Kastila sa Manila Bay. Dahil sa strategic na lokasyon ito, naging sentro ito ng kalakalan, paggawa ng barko at depensa laban sa mga mananakop. Naging mahalaga rin ito sa kasaysayan ng rebolusyon laban sa Espanya. Isa ito sa mga lalawigang may pinakamalalim na papel sa kasaysayan ng kalayaan ng bansa. Alam mo ba, ang Cavite ang tinaguriang historical capital of the Philippines dahil dito nagsimula ang maraming mahahalagang pangyayari noong Rebolusyong Pilipino. Top 3. Pampanga, 1571. Ang Pampanga ay kabilang sa mga pinakaunang lalawigan na naitatag noong 1571 sa ilalim ng pamamahala ng mga Kastila. Isa ito sa pinakamahalagang agricultural at military support provinces ng colonial na pamahalaan dahil sa katapatan ng maraming kapampangan sa Spanish administration noong unang bahagi ng pananakop. Dahil sa lokasyon nito sa gitnang Luzon, naging mahalagang sentro ito ng produksyon ng pagkain para sa Maynila. Hanggang ngayon, kilala pa rin ito bilang isa sa sentro ng kultura at lutuing Pilipino. Alam mo ba, ang Pampanga ay tinatawag na Culinary Capital of the Philippines dahil sa dami ng sikat na pagkaing nagmula rito. Top 2. Iloilo, 1566. Ang Iloilo ay isa sa pinakamaagang lalawigan na naitatag noong 1566 sa ilalim ng Spanish administration bilang bahagi ng dating lalawigan ng Oton. Isa ito sa mga unang sentro ng kolonyal na pamamahala sa Visayas matapos ang Cebu. Dahil sa aktibong kalakalan nito bago pa dumating ang mga Kastila, naging mahalaga itong strategic settlement sa rehiyon. Isa rin ito sa mga unang lugar na naging sentro ng Kristyanismo sa Kabisayaan. Alam mo ba, bago pa dumating ang mga Kastila, ang Iloilo ay bahagi ng isang maunlad na sinaunang pamayanan na may ugnayan sa kalakalan sa iba pang bahagi ng Southeast Asia. Top 1. Cebu, 1565. Ang Cebu ang kinikilalang pinakamatandang lalawigan sa Pilipinas na itinatag bilang Spanish Administrative Province noong 1565 matapos dumating si Miguel Lopez de Legazpi at itatag ang unang permanenteng Spanish settlement sa bansa. Dito nagsimula ang sentro ng kolonyal na pamahalaan bago pa mailipat sa Maynila ang kabisera. Dahil dito, naging pundasyon ang Cebu ng kolonyal na kasaysayan ng Pilipinas. Isa ito sa pinakamahalagang lugar sa simula ng modernong kasaysayan ng bansa. Alam mo ba?
Sa Cebu, itinayo ang kauna-unahang permanenteng Spanish settlement sa Pilipinas na naging simula ng mahigit 300 taon ng kolonyal na pamamahala ng Espanya. At ayan na nga, ang top 15 pinakamatatandang probinsya sa Pilipinas. Mula Cebu hanggang sa mga lalawigang humubog sa ating kultura, malinaw na hindi lang simpleng mga lugar ang mga ito, kundi mga buhay na saksi ng ating nakaraan. Ikaw, kabida, alin sa mga probinsyang ito ang pinakanagulat ka? At kung mayroon kang topic na gustong talakayin sa ating mga future videos, i-comment mo na sa ibaba. Baka ang susunod naming video ay galing mismo sa idea mo. Tandaan, ang Pilipinas ay hindi lang basta isang bansa na may magagandang tanawin. Ito ay bansang puno ng kasaysayan, kultura at mga kwentong patuloy nating binubuhay sa bawat lugar na ating natutuklasan. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang history, travel at amazing Philippine content na katulad nito. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabida!